Interview. Ito ang ating interview serye kung saan hinihimay at tinatalakay ang mga mahalagang paksa na may kinalaman hindi lang sa ating universidad, kundi pati na rin sa bayan. Dahil ang mga scholar ng bayan may pakailam sa sambayanan. Mga kasali patuloy po ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran sa Middle East. Isa nga sa naging bunga nito ang pagsasara ng Strait of Hormuz na isa sa major maritime route sa buong mundo. Ano kaya ang epekto nito sa West Philippine Sea na isa ring major maritime route? Para talakayin ito makakasama natin si International Development and Security Cooperation Founding President Dr. Chester Cabalsa. Magandang umaga Dr. Cabalsa, welcome po sa DZUP. Magandang umaga, Rex, at maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa DZUP. Opo, Doc. Thank you po, Doc, sa pag-accept din po. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating talakayan. Doc, una pong tanong po mula po sa amin po, no, paano po ba binabago ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East ang mas malawak po na global security environment po, Doc? Alam mo, bago nangyari itong problema sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamalaking problema sa mundo ay yung transition to energy security. Ibig sabihin, halos lahat ng bansa dito sa mundo ngayon ay naghahanap talaga ng source ng kanilang energy. Kaya nga dito sa ating bansa, di ba, napipilitan tayong maghanap ng mga source, no? Halimbawa na lamang, may nakitaan tayo doon sa West Philippine Sea, tapos may nagsasabi dun sa ano, no, sa Lake Cebu, maraming mga pwede pa. Tapos meron tayong mga ibang mga alternative sources of energy, no? Kasi diversified naman yung sa atin dahil mayaman tayo sa natural resources. Ang problema ay kulang din tayo sa mga infrastruktura at teknolohiya kung paano i-explore and exploit. Natatandaan niyo yung ah, 'di ba sa DNR, Department of Environment and Natural Resources. Yung natural resources na yun, yun yung kinakailangan na explore and exploit mo, no? So, dun medyo tayo problematic. And one of the reasons din yung geopolitical situation dito sa buong mundo, no? Yeah. Yung Strait of Hormuz, alam natin na ngayon bigla siyang ano, no, umusbong pagdating sa geopolitics dahil dati-dati, no, talagang daanan naman siya. Part of the UNCLOS provisions talagang nakasaad doon na may free passage talaga siya. Dahil nga sa digmaan ngayon, 2 weeks na, ay isinara, tapos may 2 weeks na ceasefire, tapos bumagsak pa ngayon yung ceasefire. So talagang kontrolado ngayon. Pero makita mo rin yung uh, sinasabi nila na masters hack ng ating gobyerno, lalo-lalo na yung DFA, no, pagdating doon sa kanyang negosasyon sa Tehran dahil nakakuha tayo ng free passage, no, at walang toll fee doon. Pero ngayon, ang recent nga parang sinasabi rin ng US na kailangan magpaalam sa kanila. So dito ngayon nakikita ko paano natin i-invade. Pero makikita natin later on sa mga conversation natin na meron ding relasyon yung Strait of Hormuz doon sa West Philippine Sea. Tingnan natin sa mga susunod na mga tanungan mo, no, Rex. Oo. Ayun. Doc, nabanggit mo na nga yung correlation ng West Philippine Sea sa Strait of Hormuz. Madalas tinuturing, Doc, na ang Strait of Hormuz bilang mahalagang global energy choke point po, no? Mm. May kahilin tulad ba na strategic maritime artery ang West Philippine Sea? Kung meron po, sa anong paraan po sila nagkakapareho o nagkakaiba, Doc? Okay, yung pagkakapareho nila, si West Philippine Sea kasi talagang may reserve gas doon, no? So kaya nga pinag-aagawan yung maritime and territorial territory na yan, no? Um, Pangalawa, maritime route din siya, katulad ng Strait of Hormuz. Yun nga lang, established na doon sa Strait of Hormuz kasi wala kang ibang dadaanan kundi doon, no? Yung mga oil tankers na vessels and of course yung mga military vessels, commercial also, no? So dumadaan sila. Yung Strait of Hormuz, halintulad yan yung mga Strait of Malacca, ganyan, no? Talagang dumadaan kasi doon. Ngayon,
dahil nga disputed pa dun sa West Philippine Sea, hindi pa natin magawan ng mga ah, superhighway, no, na pwedeng daanan din, no, kagaya ng nangyayari sa Strait of Hormuz. Pero part siya, masigla siya pagdating doon sa sea lanes of communications, no. In other words, very strategic yung location niya, no. Pwedeng shortcut kasi yun patungo sa ibang destinasyon, no. So, yun yung comparison niya and yung contrast. But ultimately, hotspot din siya pagdating sa mga geostrategic competition. No? Ngayon, nakita natin dun sa Strait of Hormuz no, kung paano nila pinag-aagawan at kung sino gustong kumontrol ngayon doon. No? So, si mas true with the West Philippine Sea. No? Doon sa West Philippine Sea, alam naman natin na yung China no, gustong sakupin yung mga teritoryo doon para sa kanilang completion ng kanilang nine dash line na invalidated naman. And Mhm. at the same time, no, doon din sa kanilang merong proposal ngayon na joint exploration, no, with them. Although hindi naman to bago kasi kapag ang panahon pa ni President Dory Arroyo ay may joint exploration na trilateral joint exploration together with China, Vietnam, and the Philippines no, kaso hindi din natuloy. Mhm. At ngayon, binubuhay yung ganong idea. No? So, doon natin makikita ngayon kung matutuloy ba ito o marami nagsasabi na wag natin ituloy dahil it's a one way of submission to China's legitimacy under ownership in the West Philippine Sea. Parang ganun, no? So, yun yung mga dapat na tinitignan ng taong bayan ngayon. At makikita rin natin dito na very strategic, no? May pagkakahalin tulad yung Strait of Hormuz at dito sa West Philippine Sea. Mm. Doc, kung lalala ang tensyon sa Strait of Hormuz, paano maaaring maapektuhan ng disruption sa pandaigdigang supply ng langis ang maritime traffic po natin sa West Philippine Sea? Pag nagtuloy-tuloy itong disruption dito, no, kung anong nakita natin sa paglala ng presyo ng krudo, maaring dumoble pa ito at magkaroon tayo ng energy lockdown, no? Most likely, ngayon kasi national energy emergency pa yung ginagawa natin. So, maari na dahil nagtataasan na yung presyo ng bilihin at dahil dyan na may impact na yan sa trabaho ng mga Pilipino, may mawalan ng mga trabaho, ibig sabihin, tataas din yung mga krimen at yung paghihirap ng taong bayan. No? So kung mangyari yun, may tendency rin na mag-diversify yung Pilipinas sa kanyang source of imported crude oil no and shale oil. Dito magkakaroon din ng realliance no pagdating sa energy security dahil uh, tandaan natin 98% ng ating energy security nakasalalay sa Middle East. No? Talagang dadaan talaga doon sa Strait of Hormuz tapos may problema rin dahil ipit tayo sa relasyon ng Israel, US at saka sa Tehran, no, sa Iran, no. At dito makikita naman natin na yung galing ng ating mga diplomats kung paano nila susolusyunan din ito dahil trabaho nga ng mga diplomatic corps natin ito kung paano nila matulungan ang mga Pilipino na makaroon ng safe passage doon sa Strait of Hormuz. Opo. Doc, paano ba maaaring makaapekto ang mga ganitong geopolitical tension sa Philippine domestic policies, lalo na sa defense at national security to? Unang-una, no, malaking bagay yung epekto nito dahil pag pinag-uusapan natin yung national security, no, at saka yung national defense, apektado rin yung human security, no. Ang pananaw ngayon sa katiwasayan o yung seguridad, hindi na lamang doon sa national resiliency ng isang bansa at nasa gitna dun sa national resiliency ay kung paano mag-a-adapt yung mga tao. Kung ang tao ay hindi satisfied sa mga polisiya na gagawin ng gobyerno pagdating ng krisis or ng emergency na halimbawa na nangyayari sa ngayon, may chance na ang mga tao ay magreklamo o
mag-revolt, no? Dahil nga natural political tendency nila yun, no? Na questionin na bakit walang nangyayari. At Mm. dahil diyan, nasa galing ngayon ng gobyerno kung paano niya um, sosolusyunan itong problema na ito, no, para ang mga tao ay hindi magrebelde, hindi magalit at ang ano naman dito, ang main concern naman natin dito, trabaho talaga ng gobyerno na gumawa ng paraan sa mga krisis na ganitong nangyayari, sa mga ganitong krisis na nangyayari sa ngayon, no. So yun yung mga long term and short term na mga puwedeng mangyari, kung hindi maibsan itong problema natin, sa energy security. Ayun. Eto Dok, ano-anong indicators naman ang dapat bantayan ng mga policymaker upang maagang matukoy ang mga pagbabago sa regional security dynamics pagdating nga sa mga ganitong geopolitical tension, Dok? Okay, tandaan natin na laging nakatutok tayo doon sa foreign policy pillars ng ating bansa, no? Yung ah, strategic, economic, and yung pangatlo yung safety ng mga Pilipino, no? Whether yung nandito sa ating bayan o yung marami kasi, no? Pangatlo ata tayo sa mga may pinakamalawak na overseas workers, no? Mga seafarers yan, apektado sila dun sa Strait of Hormuz, tapos yung mga overseas Filipino workers natin sa Middle East, no? So, malaki yung obligasyon ng ating gobyerno, no? At sa mga namumuno na protektahan sila. So, ang mga indikasyon na dapat ano natin ay unang-una, ano ang national interest ng Pilipinas, no? Ang national interest niya ay proteksyonan ang ating bansa at ang mga Pilipino at ibigay yung nararapat na para sa atin, no? Tendency, may mga maiipit na mga relasyon, katulad na lamang yung ginawa natin doon sa pakikipag-ugnayan sa Iran, no, para makadaan yung ating mga barko doon, no. Mhm. Alam naman nila na kaalyado rin tayo ng US, pero makita yung master's class of diplomatic relations na ipinakita natin, no, pinayagan tayo makadaan doon. So, mga ganung bagay ba. At napaka-importante ay dapat ang mga leader natin ay maintindihan yung geopolitics, at i-relate nila ito dun sa mga batas natin, lalong-lalo sa mga pulisiya natin na ang makikinabang dito dapat ay mga Pilipino din. Mm. Ito Dok, ay importanteng tanong po ito, no? Pinatataas ba ng krisis sa Middle East ang risk of escalation o opportunistic action po sa West Philippine Sea? Most likely, yes, kasi ang mundo na natin ay sadyang lumiit na, 'no? Kung anong mangyari sa Middle East, apektado ang ating bansa, 'no? Tingnan mo na lamang yung unang-una tayo nagdeklara ng national energy emergency in the world, 'no? Mm. Yun yung impact niya sa atin. Mm. Ah at may impact din siya sa West Philippine Sea, 'no? Unang-una doon sa energy security natin, yung unang kwentuhan natin kanina ay yung source of source of yung source of ano natin, 'no? Source of energy, no? At pangalawa, of course, 'no, yung West Philippine Sea kasi very strategic, no? Makita natin dito na kung nasa punto tayo ngayon na may kakayanan ba tayo na mag-explore at i-exploit yung natural resources doon? Ah, um, may kakayanan na rin ba tayong makipag-joint development? Kasi laging nauudlot ang mga ang mga ganitong pag-uusap, no? So, yun yung mga bagay-bagay na dapat natin na matignan. Dahil kung meron tayong self-sufficiency ng energy, no, halimbawa ng nangyayari sa Indonesia, hindi tayo sasaklolo sa mga ibang bansa, no? Yung 98% na dependency natin on oil sa Middle East, at least man lang kahit 50% na lang sana in the future, no? So, tingnan natin, ito yung mga bagay-bagay na dapat natin tignan in the long term, no? Para sa polisiya natin at para sa ikauunlad ng ating bayan.
Opo, Doc, bilang panghuli, paano makatutulong ang public awareness and discourse sa pagpapalakas ng maritime defense and policy making ng bansa? Malaking bagay ito 'no, lalong-lalo na meron na tayong disinformation, foreign malign, operations 'no, kung, ang mga Pilipino ay edukado at aware 'no, sa mga usaping ganito, makakatulong sila kung papaano rin, unti-unti 'no, in our small way magtipid, magbigay ng rekomendasyon sa gobyerno sa, kung papaano makakatulong, sila sa ganitong sitwasyon 'no. At, pangatlo ay, mag-isip din ng mga pamamaraan 'no. Halimbawa na lamang 'no, tayo yung mga naunang implement ng 4-day work weeks, yung mga, kapitbahay natin sa Timog Silangang Asya ginaya nila ito 'no. Tingnan natin 'no, yung mga simpleng bagay na puwedeng maitulong natin kapag ang mga tao ay, edukado at may alam sa mga ganitong, bagay-bagay na nangyayari sa mundo at sa ating bayan dahil lahat tayo ay apektado 'no, at, nararamdaman natin ito, sa araw-araw na ating mga aktibidades sa ating buhay. With that, maraming salamat sa iyong oras at pagbahagi. International Development and Security Cooperation Founding President, Dr. Chester Cabalsa. Maraming salamat, Doc, sa iyong oras. Maraming salamat, Reds. DZUP Balita. Patuloy ang balitaan sa DZUP.org.